Marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. O, unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Ah, yung mga contractor, sinabi nila noon may 67. May kinasuhan ba? Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Amina Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging critical, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun? Na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, General. Nakikita yung finally signed GAA, pero isa nga yan sa tinitingnan natin, yung mga unprogrammed funds. And alam mo, Admar MJ, ang isa din sa mga dapat tingnan dyan, yung sinasabing allocables, yung binanggit na noon ni Congressman Libiste. Kasi di ba binanggit ko na nga, biruin mo sa 700 billion na budget, ang 400 billion doon, inallocate sa mga districts. So ano ba talaga yung national program ng infrastructure natin? Isa yan. Yung mga allocables, kailangan nating pag-aralan, ano ba to? Saan to napunta? At ano yung pinaka-programang infrastruktura ng ating Pangulo, ng ating gobyerno? Paliwanag ko, kung nare-recall ninyo, nagsona ang presidente, and ako, tuwan-tuwa ako nung pinapanood ko, sabi niya, aayusin natin yung agricultural output. And in doing so, sabi niya, kailangan natin palakasin yung programa ng irigasyon sa buong Pilipinas doon sa mga lugar na kailangan ng produksyon ng agrikultura, lalo tigit ang bigas. Hindi natin nakita yun eh. Wala tayong nakita doon sa national budget noong 2024 para doon sa sinasabi nating mga irigasyon. So ano yung national program? That's the first one. Naubos na naman ba yan sa allocables? Na binabanggit na rin to ni Congressman Egay Irise, sabi niya, first time to, na grabe yung diversion, grabe yung realignment, grabe yung insertion na ginawa sa budget. Pangalawa, yung allocable. Yan naman, ito yung mga, yung pangalawa is the unprogram. Ang unprogram kasi, ang sinasabi dyan, kung meron tayong excess funds, may sobra tayong pera, pwede na natin itong ponduhan. Ngayon, alam naman natin na taon-taon may deficit tayo, di ba? 2 trilyong piso ang inuutang natin. So, hindi ko alam ngayon sa budget ano ba yung actual na tinitingnan nila na revenues o yung pondo na makukuha natin. So, ano tong allocable na to at kailangan nating tingnan saan naman to pupunta. So, ito, Admar MJ, ayoko muna magsalita tungkol sa budget hanggat hindi ko nakikita mismo yung naaprubahan dahil hindi pa natin alam ano ba yung inaprubahan sa plenaryo, ano yung inaprubahan sa BICAM, meron bang isinama doon sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa plenaryo dahil kung nare-recall ninyo, nagdebate na naman sila noong BICAM conference, di ba nagsalita si Secretary Vince Dizon na sinasabi nga niya, ibalik yung binawasang pondo. Bakit kailangan ibalik? Sinabi nila noon, kailangan pababain yung mga presyo ng materyales. Tapos ngayon, i-reinstate yung budget na yun. So, ito yung mga bagay na kailangan ko pang pag-aralan tingnan dito sa budget na to. Pero kung meron pa rin unprogram dyan, sobra naman, no? At parang hindi na nadala talaga ang ating Pangulo at ang ating kabuuang gobyerno kasama ang Kongreso at Senado. Opo, pero sa may video na inirelease itong si Senadora Amy Marcos at nabanggit niya na yung mga malalaking proyekto, mga foreign assisted na mga proyekto, malaki daw po ang itinapyas. Proud na proud pa naman si Marcos Jr. doon sa Bucana Bridge sa Davao City kahit walang inilabas na pondo kasi yun ay pondo mula sa Amerika. Talagang ipinagmalaki niya at sinabi pa niyang parte ng kanyang legacy project, no, yung proyekto na yun. Yet ito na pwede talaga niyang i-claim kasi pwedeng sa panahon niya maglaan siya ng pondo at baka matapos sa panahon niya
yung kagaya po ng sabi, kinaltasan po, Kong Mike. Ito po yung, pati yung sa PNR, itong sa subway, dismayado rin yung mga kongresista doon sa Mindanao kasi wala ring pondo para doon sa Mindanao Rail, Kong. Yes, actually, Admar, ito yung mga foreign assisted projects, kaya tayo may ganyan. Ito yung mga lalaking proyekto na kailangan natin, pero hindi natin basta-basta kayang ponduhan. Kuminsan nagkakaroon ng mga pag-aaral at grants yung mga ibang bansa, di ba? Katulad ng South Korea, ang Japan, no? So gumagawa sila ng mga ganitong programa para bang papautangin namin kayo, pero maglagay din kayo ng pondo at syempre dahan-dahan yung bayaran para magawa yung mga malalaking proyektong to. Ang mga example ng mga foreign assistance projects, yung binanggit mo nga, no? Yung sa Mindanao Railway, nung kapanahunan ko no, sa PNR, nagkaroon ng foreign assisted projects, yung mga Korean na mga train rolling stocks na inilagay nila. Yung subway, napaka-importante niyan. Alam mo, ang Vietnam, no, nung araw, tinitingnan natin, lamang na lamang tayo. Pero yung Vietnam, talagang itinutok nila yung programa sa subway system nila. At ngayon, napakaganda na, napaka-progresibo, napaka-develop ng Vietnam kumpara sa atin. So, yan yung masama dun sa pagtapyas mo sa mga foreign assisted projects. Talagang dapat mahabang pag-aaral yan eh. Pati yung mga flood control no, na ginawa ng JICA for example sa Marikina. Talagang kabuang programa yon na kailangan lagyan ng pondo ng gobyerno, lagay din si JICA para maisagawa yung proyekto. So, ito yung mga sinasabi ko kanina, ano ba yung National Infrastructure Program at ano na naman ang naksakripisyo natin dahil nagkaroon na naman tayo ng pagbibigay sa mga allocables, na politika na naman tayo sa budget natin at hindi natin ginawa yung dapat gawin para maisaayos ang infrastruktura ng ating bansa. As per Senadora Amy, from 121.5 billion pesos, bumagsak daw sa 49.2 billion pesos yung foreign assisted transport projects. Kasama na dyan yung Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Totoo po ba, Kong Mike, na kung ang isang proyekto, malaking proyekto like mga foreign assisted project, mahirapan ang sino man na magtongpats dito? Kaya siguro hindi appealing sa kanila ang ganitong klase ng proyekto. Actually, at Mario, nasasabihin ko eh, kasi ang mga foreign assisted projects, more than usual, may mga qualifications sa mga kontraktor. Yung talaga marunong, yung talaga magagaling. And of course, meron silang bidding parameters tungkol dyan. Meron silang tinatawag na terms of reference para kung sino yung pwedeng manalo. Hindi basta-basta pwedeng lokohin yan ng kung sino-sino lang kontraktor o yung gagamit ka ng lisensya, gagawin mo. Pag nagkaroon naman ng subcontractor sa mga proyektong yan, for example, ginawa kunyari ng isang kumpanya ng Hapon, nagkaroon ng mga subcontractor ng mga Pilipino, again, ang mga kinukuha niyan, yung mga top-rated at saka qualified contractors. Kaya siyempre, yung mga qualified naman, ayaw din naman yung papayag sa mga usapan na mga 20%, 30% na masasakripisyo yung proyekto. Kaya tama ka, Mar, yan talaga. Para sa akin, di ba parang sinasabi nung napanood ko yung isang negosyante, sabi niya, alam mo, sabi niya yung korupsyon, nangyayari naman yan sa buong mundo. Nangyayari yan, sabi niya, sa China, sa Korea, sa Japan, di ba? Sabi niya, ganito yung nangyayari. May mga talagang hindi maiwasan. Pero sabi niya, yung mga kailangan nilang isagawang proyekto at yung mga kailangan nilang gawing mga programa, ginagawa nila, number one. Number two, yung mga usapan na 20%, 25% na nakita natin na binabanggit na Saldico, hindi nangyari yung ganoon. Kasi nga, pag ginawa mo ang isang proyekto na 25% humingi ka doon sa proponent, pagkatapos may sinasabi pa silang pass-through, kung saang distrito dadaan, maglalagay ka pa, may babayaran ka na taxes sa proyekto, may babayaran ka ng mga bidding requirements, may mga babayaran ka na kung ano-ano pa. Umaabot na siguro more or less na 60%, 55 to 60% ang perang lumabas na hindi nagamit sa tamang proyekto, sa tamang programa. 40% na lang ang talagang magagawa. Kaya nga naging naging maganda sa kanilang apila ng flood control kasi akala nila malulusutan nila. Dahil nga mahirap mag-audit ng isang flood control project. Kaya siguro yung mga contractors, kung ganyan kalaki ang hinihingi, yung krisis na kinaharap natin ng administrasyon.
Dahil yan, naprubahan niya, yun ang kanyang budget at programa para sa ating gobyerno, polisiya ng ating bansa. Ang mabigat pa dyan, yung pag-release ng pondo. Dadaanan naman sa kanila yan. Ano ba yung kailangan? Kaya madalas kong sinasabi, Edmar, talagang dito sa flood control crisis, ang Pangulo may kinalaman. Kasama kung hindi man siya ang pinuno. Pero ang aking palagay nga at sinasabi, pinuno siya dahil sa kanyang budget yan eh. Sa kanyang pondo yan. Kasi kung talagang sa unang step pa lang, no, sa unang galaw, vivito mo na yung ayaw mo eh. O teka lang, hindi ito yung gusto kong programa. So, i-vivito mo na. Pagka naman nilagay nila sa unprogram, di mo mong i-release. Ang kaso nakita natin eh. Mas nauna pa atang na-release yung mga unprogram funds kaysa doon sa mismong nasa General Appropriations Act o yung budget ng ating pamahalaan. Opo, Kong Mike, good evening. Si MJ po ito. Sir, dito po tayo sa nangyari kay former o retired General Romy Poquis. Pag-usapan po natin yung mensahe na ipinapaabot dito sa publiko. 2 frames. Una, anong tingin dito, sir, ng mga active? Tingin mo, military uniform personnel sa kasong kinaharap ng isa pong dating general ng Armed Forces? Una sa lahat, MJ, hindi lamang sa mga sundalo, pero sa bawat Pilipino, napakasakit na makita yung isang tao na nagsasalita ng katotohanan o nagtatanong o nagiging kritikal sa administrasyon ay ikukulong mo nang walang batayan. Ngayon, marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. O, unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractor, sinabi lang nun, may 67. May kinasuhan ba? Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Amin Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging critical, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubugin mo, pupusasan ninyo. Hindi ako, doon na, para bang, bakit gagawin sa isang tao yun? Di ba kung ito'y general, okay, meron ka ng warrant of arrest. Ano ba naman sabihin nila, sige sir, umuwi kayo, pagkagaling nyo sa biyahe, ayusin nyo lang yung pamilya nyo, iuwi ninyo, at pumunta na kayo sa korte para mag-bail. Ito, hindi eh. Talagang sasalubungin sa airport na parang akala mo wanted. Akala mo ang laki ng kasalanan sa bansa. Wala namang ginawa yung taong yan, kundi magsalita nga sa korupsyon. Kaya tingin ko, sa mga sundalo, lalo tigit sa mga opisyal, and of course, sa mga PMAers, medyo hindi maganda. Hindi maganda yan na parang may humiliation, parang ipinapaya mo yung kasundaluhan, no, ang isang general na kasama mo na wala namang ginawang masama. Pwede kayong mag-iba ng opinion. Pwedeng ibang inyong paniniwala, ibang inyong pananaw. Pero para isadya ninyong hiyain, hindi maganda. Opo, lalo pa kung crucial yung panahon ngayon, lalo na sa paggamit po natin ng ating kalayaan sa pamamahayag. Ano na kaya ang borderline na Kong Mike? Kung ganito ang mangyayari, kasi marami nagsasabi na kapag pumuna ka sa administration, kaso ang aabutin mo, pero pag si VP Sara ang binanatan, abay, ayos lang. Alam mo, kahit na sino namang opisyal, no, Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, kahit naman sa batas, no, sa Korte Suprema, may marami na silang ginawang ruling tungkol dyan. Hindi kami dapat balat sibuyas. Hindi kami dapat madaling maapektuhan. Lalo tigit, pag ang sinisigaw ng tao, yung korupsyon. Itong inaano nila na magsasalita ka ng resign, kailangan talaga, ano ka na, illegal,
sedition at saka rebellion, inciting to sedition and inciting to rebellion. Kalokohan yan. In fact, pwede mo sabihin na dapat patalsikin ng Pangulo. Hindi as long as wala kang sinasabing manggulo, gumamit ng armas, gumamit ng karahasan para dun sa pinaglalaban mo, walang problema yan. At saka yung BBM resign na sinasabi, sa kanya yun eh. Di ba sinasabi mo mag-resign ka na? Kung ayaw niya mag-resign, kanyang pananaw yun. Di ba? Hindi naman yung parang sinabi mo na na ibagsak yan na patalsikin mo na gamitan mo ng karahasan na mag-armas tayo. Yan, masama yan. Pero hanggat ang tao nagsasalita ng malaya na ang sinasabi niya, hindi maganda ang ginagawa ng Pangulo, nakakasama sa ating bansa, sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ang korupsyon na nangyari kasama siya. At sa aking pananaw, dapat siyang mag-resign para naman mabalik ang katahimikan sa ating bansa, maiayos natin muli, magkaroon tayo ng pagbabago na matagal na nating pinaglalaban at hinihingi. Kaso nga nangyari, imbis na magbago na ikabuti, ang pagbabago naging pasama ng pasama. Wala kang maririnig magmula sa kung sino-sino mga politiko na magsasabi na maganda ang nangyari sa administrasyon. Di ba? Ang sinasabi nila, ito ang pinakamasamang budget na nakita nila. At nakita naman natin sa mga survey, talagang galit ang mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon may lumabas na naman na survey sa kabinete. Negative 27 na ang kabinete. Negative 27. If I'm not mistaken, 51 ang galit. 27 lang ang parang I'm sorry, hindi ko alam masyadong figures, but negative 27 ang final na pananaw ng taong bayan sa nangyari. Yung lumabas naman kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba nang una, negative 3. Tapos nitong kailan ba, MJ, negative 18 ba ang lumalabas? Galit talaga tao. Ito yung, kasi hindi mo na pwedeng lukoy ng taong bayan eh. Nalalaman lang yung nangyari, naririnig nila dito sa inyong programa, lalo tigit, no? Yung ginagawa ninyo, MJ at Mar, na talagang natututunan ng mga tao yung mga issue at nakikita nila kung ano talaga nangyari sa bansa. Hindi naman nila tayo kailangan paniwalaan, pero pagkinggan nila lahat at tingnan nila, suriin nila mabuti kung tama o mali ang sinasabi ng mga tao. At dito, patay sa mga nangyari, talaga ang paniwala ng tao, negative. Hindi na nagagandahan sa palakad ng Pangulo at ng gobyerno. Opo, pero mukhang napaka-passive kung ng mga Pilipino eh. Kung titingnan mo ang ibang mga kapitbahay nating Asyano, nila, sensitive nila sa mga ganitong issue. Pag may, kahit nga lang na i-issue yung kanilang mga opisyal, sa mga bigay-bigay lang, tumanggap ng bribe o pinatataasan yung allowance ng kanilang mga congressman doon sa kanilang bansa, nagrarally na. Ito, kung Mike, harap-harapan na pagnanakaw sa kaba ng bayan. Sir. Totoo yan, MJ. Di ba yung South Korean president, natanggal siya dahil yung kanyang asawa tumanggap ng bag na worth $2,000 ata or $3,000. Dito sa atin, trilyon na pinag-uusapan o trilyon total. Tapos bilyon-bilyon yung mga nakawan. Narinig mo yung mga pondo, yung mga proyekto na talagang ghost project. Talagang yung mga Pilipino nagtitipi pa. Pero ako naman naniniwala, MJ, tsaka Admar, at ako'y may paninindigan sa ating mga kababayan na kikilos at gagalaw sila. Siguro kailangan lang talagang organize ng tama, kailangan lang talagang hikayatin ng tama mga tao na, halika, magsama-sama tayo, ipakita talaga natin itong mga nangyayari. Ako, naniniwala pa rin ako, MJ, in the end, kikilos ang taong bayan at gagawa ng paghusga. Hindi ikaw, hindi ako, pero ang pangkalahatan ay kikilos talaga para baguhin itong mga nangyayari sa ating bansa. Opo, lalo pat sa isang press ko na aking nakarang araw, abay may mga panawagan na si Manong Chabit, Singson. Gumamit pa siya ng numerical representation, number 40. 1986, 2026, 40 years apart. 68 si McCoy, 68 din si Pangulong BBM. Ganun din ang kanyang paniniwala na may magkakaroon ng major shift sa ating pong pamamahala this year. Kung ano kayang maaring gawin ng taong bayan dito sa mga panawagan na ito? Well, actually, MJ, gamitin ko rin itong pagkakataon. Meron kaming gagawin na caravan sa January 31 bilang pagkilos nga at patuloy na panawagan dito sa korupsyon at ang paninindigan na kailangan mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya as early as now,
Ginawa na namin yung announcement para lahat makapagprepara, lahat ng gusto sumali ay sumama dito. At hindi kami hinto. Palagay ko naman marami sa atin ang hindi hinto nang hindi natin nakikita at nasisilayan yung talagang dapat managot dito sa korupsyon. Kasi talagang kanina narinig ko sa inyo yung dun sa PhilHealth at saka PTIC. Paliwanag ko lang at dun sa PhilHealth, yung pinanggit ni Attorney Trixie. Alam mo, yung PhilHealth kasi, nagsimula yan, ginawa ang batas sa ilalim ni, kay President Ramos. Pagkatapos niyan, kay President GMA, in-extend niya yan sa mga mahihirap, yung mga walang kakayanan magbayad ng PhilHealth. So sabi niya sa mga LGU, magbayad kayo, tapos naglagay ng pondo. Ang ginawa naman ni Pangulong Noynoy Aquino, in-expand niya yung PhilHealth program. Pinalawak niya pa to na kung mahirap ka, sige, hindi lang naman limitado ang mga pwede mong benepisyo. Ngayon, ang ginawa ng Pangulong Duterte, ginawa niyang universal. Sinabi niya, pati yung mga senior citizens at saka yung mahihirap na walang pera na pang-contribute, ang gobyerno na ang magbabayad para maging universal healthcare program, pangkalahatan. So yung pondong kinuha sa PhilHealth, pondo na yun ng taong bayan, pondo ng PhilHealth yun. Kasi di ba nag-ahalo eh. Pati tayo, empleyado, MJ, Admar, nagbabayad ka ng PhilHealth buwan-buwan. Ako nagbabayad ng PhilHealth buwan-buwan. Lahat ng mga empleyadong Pilipino ay nagbabayad sa PhilHealth buwan-buwan. So pondo natin yun. So nung kinuha yung pondong yun, mali na kaagad. Kasi para bang pag-ibig eh. Hindi nyo naman pera yan, ba't nyo ginalaw? Di ba yung pag-ibig contribution natin? So ginalaw nila yung perang yun at sinabi nga ng Korte Suprema, mali. Ngayon ang gagawin nila, isusoli lang nila yung pera na yun, parang gano'n na nangyari. Nagdagdag pa ata sila ng kaunti, no? 70 billion. Pero hindi yun yung punto kasi taon-taon may binibigay ang gobyerno na budget sa PhilHealth. So 70 billion yan or 80 billion on average. Tapos may naipong pondo na actually 89 billion yun eh. Ang gusto nila kunin yung buong 89 pero 60 pa lang na nakuha nila, nagkaroon na ng kaso sa Korte Suprema. So hindi ka na nagbigay ng 70 billion noong 2025, kinuha mo pa yung 60 billion. Ngayon, tama yung sinasabi mo, Admar, ngayon nagbabayad tayo ng buwis, pera na naman natin yun na isinauli lang nila sa PhilHealth. Hindi naman nila pera yun in the first place. Pera na yun ng mga miyembro ng PhilHealth. Kung Mike, yung mga dissenting opinion ng mga Associate Justice, nagbanggit nga sila na itong unprogrammed funds ay unconstitutional. Yet meron pa rin po dito sa 2026. Nakikita nyo po ba na malakas ang possible na magiging hatak nito kung may mag-question ito sa Korte Suprema? And at the same time, napapanahon na rin ba na dapat ay magkaroon na rin po ng desisyon ang Korte Suprema? Kasi kinestyon din yung 2025 na budget, no? Naalala nga natin bago pa makulong si former President Rodrigo Duterte, kabilang po ito sa kanyang kinwestiyon po, Kong Mike. Yes, alam mo, Admar, ako papalalimin ko ng konti ang usapan dyan eh. Kasi para sa akin, ang National Infrastructure Program, ginagawa yan, katulong ang NEDA, katulong ang iba't ibang departamento, tapos sinasabi nila kung ano yung mga programang kailangan natin. Ang ginawa ngayon ng DPWH, hindi na nagtatrabaho, hindi na nila ginagawa kung ano ba yung kailangan ng mga programa para ayusin yung National Infrastructure Program. Ang sinasabi na lang niya sa mga congressmen, oy, magsabit kayo, meron kayong tigda 2 bilyon. Sa akin, mali na kagad yung prosesong yun. Kini-question ko kagad yun at tingin ko kailangan questionin yun sa Korte Suprema. Paano ba talaga ginawa ang prosesong ito? Ang pangalawang binanggit mo yung unprogrammed funds, tama yun. Kailangan din natin to na questionin. Bakit na naman nagkaroon ng unprogrammed funds? Ano na naman ang batayan dyan? Diba? At diba, as I've mentioned, ang konsepto nga niyan, pagka may extra kang pondo, doon mo ilalagay, as of now, nasa negative tayo eh. So, paano naman ginawa yon? Pangatlo, yung mga foreign assisted projects. Sa tingin ko, dapat reinstated yung mga programang yun. Kasi yung mga foreign assisted projects, patagal na pag-aaral yun. Ginawa ng bawat departamento yun, inayos nilang lahat, tapos sinumite para magkaroon ng pondo at ayusin yung pagbibigay ng pondo at pagtulong sa atin. For example, nung sa DNR ako,
sabi nung may ginawa na foreign assisted project na ang tagal na pag-aaral, almost 1 year, more than 1 year pa ata pag-aaral na yon, na para doon sa clean air. So kailangan natin ng mga equipment, kailangan natin ng mga kung ano-anong pang-monitor. So nagkaroon tayo ng foreign assisted program. And if I'm not mistaken, that program before was with Australia. So sila yung nagpondo doon, nagkaroon tayo ng counterpart. Isipin mo, hininto mo na lang lahat yung programang yun, no? Ibig sabihin sa ngayon, itong mga foreign assisted, ang sama dahil ito nga yung nakitang kailangan ng ating bansa, kailangan ng ating bayan. Kong Mike, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin, mag-ingat po sila sa iyo. Ay. Yes, Admar, MJ, maraming salamat sa inyo. And wag naman sila mag-ingat sa akin lang, mag-ingat sila sa atin. Kasama kayong dalawa. So ako nagpapasalamat po ako sa inyo. And ulit sana Admar, MJ, panawagan lang sa ating mga kababayan, meron po kaming January 31 na motorcade caravan. Sumama po kayo sa amin at makiisa po kayo sa amin para lang talagang makakuha natin yung katotohanan dito sa korupsyon. Admar, MJ, panghuli na lang, nabanggit mo kanina yung script na lumalabas sa kanila. Maniwala kayo sa akin, yung script nila, eksakto yan. Si Saldico ang mastermind. Nagpakulong sila ng kontraktor, si Diskaya. At ang karamihan ay mga DPWH, may ilang contractors. Titimplahin ngayon nila yan, Admar, tsaka MJ. Kung sino talaga yung pagkatakita lang, galit pa yung tao, o isama natin tong senador na to, o yung congressman na to, o yung contractor to, dahan-dahan nilang titimplahin yan. 4 na buwan na. Lahat ng tao alam ang proyekto. Lahat ng tao alam kung sinong gumawa, kung saan ginawa yung bidding. May listahan tayo ng infrastructure program. Huwag nilang sasabihin sa akin na kailangan ng ebidensya dahil ang linaw ng ebidensya sa budget. Kita mo na. Pumunta ka sa lugar. Pag wala kang nakita, igawan mo kagad ng audit, i-file niyo yung kaso. Kagaya nung sa 19th Congress, para matuloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, this might have been used para suhulan yung mga congressman. And I think, for the 2026 budget, I think we might see the repeat of the same thing. This budget might be used para suhulan yung mga congressman para pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, which is coming up in a few weeks. Magpapile yan at asahan natin na magagamit ito para suhulan yung mga congressman. Kasi ang daming marami pa rin naiwan ng mga soft pork, may mga hard pork, pwede rin gamitin yung mga unprogrammed appropriations, unfortunately, for that purpose. Tandaan na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ating budget ngayong taon. Pero sa kabila nga po niyan ay marami po ang duda, kumukwestiyon pa rin dahil nga po dito sa mga unprogrammed funds at maraming iba pa. Doc, generally, ano muna ang inyo pong masasabi dito nga po sa 2026 national budget po natin? Ang una kong masasabi dyan, Jay, is that contrary dun sa sinasabi nila na malinis itong budget na ito, nananatili pa rin marumi itong 2026 budget. So bakit ko po nasabing nananatiling marumi? Kasi unang-una, naiwan pa rin yung mga pork. No, meron pa rin mga pork na naiwan. Kagaya ng mga sinasabing mga soft pork, nandyan pa rin yan. Mamaya baka pwede natin himayin yung mga soft pork na yan. Kasi yan sumisimbolo sa patronage politics na meron sa ating bansa na hindi maganda. Naririyan pa rin yan sa 2026 budget. Naririyan pa rin, Jade, yung mga sinasabing allocables. So itong mga allocables na ito, may tuturing natin itong mga hard pork. Naririyan pa rin yan. At hindi lang yun, Jade. Nandyan pa rin yung mga unprogrammed appropriations na maaaring maituring na unconstitutional. Kaya sa aking pananaw, itong budget na ito ay nananatili pa rin marumi. No? Mako-compare mo yung kadunisan nitong budget na ito dun sa mga nagdaang budget ng 19th Congress, Jade. No? So nananatili pa rin pong, unfortunately, nananatili pa rin pong marumi itong budget ito. Bagaman to be fair, no? Dun sa Kongreso, to be fair, kasi ni-livestream na nila yung BICAM. So if there was any new innovation dito, to be fair to them, which is yung pagla-livestream. But nonetheless, the insertions remain at naririyan pa rin yung mga pork, hard pork, and then pa rin yung soft pork, at naririyan pa rin yung unprogrammed appropriations. Hindi vinito lahat
ng unprogrammed appropriation. So which means, marami pa rin siya. No? Madungis pa rin itong budget na ito, Jay. Opo, yung pagbawas ho ng unprogrammed funds ng mga nasa higit na 90 billion pesos po yung binito po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin po ninyo, nakakabawas po yun sa mga huling minutong insertions kung meron man? Dapat lahat ng unprogrammed appropriations ay binito yan. No? Bakit ko nasabi? Tingnan niyo kung ano yung napapaloob dun sa unprogrammed appropriation. Nandyan yung 50 billion for the armed forces modernization. So anong ibig sabihin kung nailagay yun sa UA? Ibig sabihin, mapopondohan lang yan kung merong mga bagong buwis, kung merong savings. In other words, kung nakahanap sila ng bagong pondo. Ngayon kung walang bagong mapagkukunan ng pondo yan, walang mangyayari dyan sa modernization, no, na 50 billion. So, ibig sabihin, kapag naka-under yan sa unprogrammed appropriation, ay alanganin yung source ng funds. Kabilang dito din, Jade, yung tinatawag na support dun sa foreign assisted na mga projects. That is about 97 billion. Kung maalala mo, Jade, yung ginawa nila dyan noon, is that yung mga projects na nangangailangan ng foreign assisted counterpart funding, nilagay nila yan sa UA, sa unprogrammed appropriation, and then yung mga pork, no, yung mga project nila sa mga distrito, yun yung ipinalit nila doon, yun yung mga naging insertions. Alam mo kung ano naging epekto nito, Jade, sa bansa natin? Na-delay yung mga importanteng infrastructure project. At nakakahiya ito on the part of the Philippines kasi tandaan natin na itong mga projects na ito ay may counterpart na foreign funding. So ano na lang ang masasabi nung mga nasa ibang bansa na pinagkukuhaan natin ng pondo para matuloy itong pagpapatayo ng mga importanteng infrastructure projects na ito. Kaya nakakalungkot, Jade, no? Kasi for the 2026 budget, hindi ibinito lahat itong unprogrammed appropriations. This should have been vetoed in its entirety, Jade, no? Kasi kung titingnan mo itong mga projects na ito, this should have been part of the President's flagship infrastructure programs. Yan yung sinasabing build better more. Sa palagay ko, dahil sa nangyayari yan na napunta na sa UA, yung kanyang mga infrastructure project, naging build better more, no more na ito. Wala na. No? Kaya nga, ang nakakalungkot dito, G, is that inalaw ng Presidente ito. Well, hindi natin alam kung ano ang kanyang reason, kung bakit inalaw niya ito. Posible na to get the good side of the congressman, no? Para kagaya nung sa 19th Congress, para matuloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, this might have been used, no, para suhulan yung mga congressman. And I think, for the 2026 budget, I think we might see the repeat of the same thing. This budget might be used para suhulan yung mga congressman para pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, which is coming up in a few weeks. Magpapile yan at asahan natin na magagamit ito para suhulan yung mga congressman. Kasi ang daming marami pa rin naiwan ng mga soft pork, may mga hard pork, pwede rin gamitin yung mga unprogrammed appropriations, unfortunately for that purpose. Opo, bagamat sinasabi ng Senate Finance Committee Chairperson na si Senator Gatchalian, wala daw budget na inilaan para po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Doc, kaugnay nga po doon sa inyong pahayag. Pero sinasabi din na yung budget natin nasa higit 6 trillion. Pero yung revenue naman, nasa mahigit 5 trillion. So kulang tayo ng mahigit 1 trillion para tumugma doon o higitan pa itong budget natin for this year. Kaya ang sinasabi ng Executive Secretary Recto, possible uutang ng higit 1 trillion. Doc, ano bang masasabi po ninyo? Bago ko sagutin yan, sagutin ko lang din yung sinabi mo kanina na sinabi ni Senator Gatchalian na hindi magagamit sa pamumulitika itong mga provision na ito ng budget. Actually, on the contrary, pwedeng gamitin yan for political purposes. Yun nga mga soft pork, nagagamitin yan at nagagamit talaga
as a form of patronage politics sa kanilang mga constituent, no? Yung nagpopondo para sa mga pagpapa-ospital ng kanilang mga constituent, kailangan dumaan pa sa kanila. So posibleng talagang magamit 'yan sa pamumulitika kasi kung hindi ka pumirma halimbawa, pwedeng hindi i-release yung allocation para sa iyong distrito. And speaking of allocation, gamitin na natin yung word allocable. Then yung hard fork, pwede rin niyang gamitin, no, as suhol sa mga congressman. So kumbaga, bagamat siguro from the point of view of the formulation ng budget, in principle, hindi pwedeng magamit. Pero sa ibang storya, Jade, yung implementation ng budget. Kaya sa palagay ko, dapat yung ating mga kababayan talaga magmatsyag tayo dun sa pag-execute ng budget, yung paggastos. Kasi dun nangyayari itong mga pamumulitika. So, that's aside. Punta tayo sa sinasabi mo sa utang. Ang kulang ng budget, no? Kasi ang projected revenue, and by the way, Jade, yung term dyan, projected. Yun. No? So, ibig sabihin, kung ma-meet ng BIR, ng customs, yung kanilang revenue targets, ma-meet yung 5.1 trillion na projected revenue. Paano kung hindi ma-meet yun? So, ibig sabihin, mas malaki yung uutangin. Kasi ang nasa budget natin is 6.7 trillion. Ang projected is 5.1 trillion. So, ibig sabihin, meron po tayong kulang na 1.6 trillion. Yan po ay uutangin. Ngayon, Jade, to be fair, baka naman makuha yung 1.6 na yan through, halimbawa, magkaroon ng savings, yung mga iba-ibang ahensya. Pero tandaan natin, yung savings, Jade, hindi yan nakukuha kaagad. Kasi yung mga savings, marirealize yan after na nung, kumbaga matagal, once na may natira dun sa kanilang mga in-spend. Hindi mo naman pwedeng i-claim kaagad, Jade, na may savings na wala pang nare-realize na savings. Yun yung una. Ikalawa, pwede silang mag-create ng mga bagong buwis, no? Para mapondohan yung pagkukulang na yan. Ang problema sa gagawa ng bagong buwis, kailangan mo ng batas. Matagal yan. At hindi maganda yan in terms of the economy kung mag-i-introduce ka ng mga bagong buwis. So, ibig sabihin, the only way para mapunan yan, na para mapunan yung pagkukulang is mangungutang. Now, anong realidad natin sa debt? Ang total debt ng ating bansa ay nasa 17.6 trillion. Ang size ng ekonomiya ng bansa ay nasa 27 trillion. Yun yung laki ng ating ekonomiya. So ang ating debt to GDP ratio, lumalaro na yan ng mga 62%. Assuming uutangin lahat yan, G, the 1.6 trillion, ay hindi malabo na umabot ng close to 70% na yung ating debt to GDP ratio at hindi na yan maganda. Kasi ang mangyayari niyan is yung mga susunod na mga budget, magiging mas malaki yung tinatawag nating debt servicing. Ibig sabihin ng debt servicing, yan yung porsyento ng budget na nakalaan sa pagbabayad ng utang. So mantakin nyo ha, imbis sana na magamit yung budget para mapondohan yung mga programa, ang mangyayari dyan is mapupunta yung iba dyan sa pagbabayad ng utang na inutang ng time ni Marcos Jr. Ang magsasuffer dyan, Jay, is yung susunod na administration. At syempre, ang taong bayan. Yung mga Pilipinong hindi pa pinapanganak, meron na kaagad na nakapatong na utang sa kanila, no? Na utang, thanks to Marcos Jr., thanks to sa 19th Congress, ngayon naman 20th Congress, sila ang may kasalanan yan. O bakit na magsasuffer, hindi lang yung current na mga Pilipino na buhay, no? Kundi yung mga Pilipino na mga ipapanganak pa sa mga darating pa na panahon, sila ang magdadala ng utang na yan. So yan yung unang consequence. Ikalawa, yung ating debt to GDP ratio kapag ka lumalaki yan, from the point of view of foreign lenders, hindi na yan maganda. Kasi ibig sabihin yan, pag lumalago yung iyong debt to GDP ratio, lumalaki yung pag-uutang. At pag lumalaki yung pag-utang, ibig sabihin, bagamat mababayaran mo ito, kaya lang mas umuutang ka ng mas marami kaysa sa pagbayad. So, posible tumaas yung interest rate na charge sa atin ng mga lenders. Magiging hindi maganda yung ating credit rating at magiging hindi maganda ito sa point of view ng mga foreign investor. Kaya itong nangyayari ngayon na sa budget, Jay, ang implications nito ay hindi lang para sa kasalukuyan.
Kung di po yung implications nito ay para din po sa hinaharap. At base sa takbo sa kalakaran ngayon, sa nangyayari, ay nako mga kababayan, sa palagay ko po, talagang hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng ating ekonomiya hanggat naririyan, itong mga maruruming items sa budget na yan, Jay. Opo, doon sa nababanggit po ninyong allocable sa Doc, malinaw ho ba sa inyo, ang dating po sa inyo, malinaw ho ba yung pagkaka-implement po ng yung allocables na yan, lalo na po sa mga ahensyang may pondo, tapos sinasabi nga, pondo ng isang ahensya, for example, ng DPWH, tapos yun nga, ilalaan po, i-implement po doon sa mga distrito. Ganito kasi yan, Jade, ang dapat na paglalaan ng pondo is base yan sa pag-aaral. So halimbawa, sa isang distrito, sa isang probinsya, palagay natin probinsya, kinakailangan ba talaga itong tayuan ng, let's say, irrigation? O kinakailangan ba magtayo sa isang bayan ng flood control? So kailangan may pag-aaral na magaganap dyan. So kailangan may technical study. Hindi lang yung bastang gawa-gawa nila na pag-aaral para lang masabi na meron. Talagang it has to be done scientifically and may feasibility studies. Kasi ang nangyayari usually is kapag ka napapasukan ng politika, nagiging palakasan. So kung malakas yung congressman, mangyayari niyan is mapapriority yung kanyang distrito na magkaroon ng mga project na ito na hindi naman dapat paglaanan ng pondo. In other words, hindi talaga dapat magkaroon ng project na yun, pero nagkaroon. At malimit, itong mga ito, hindi lang malimit, talagang ang nangyayari dito is inefficient na allocation ng limited resources ng gobyerno. Nagiging inefficient na siya kasi hindi naman dapat paglaanan ng pondo, nagkakaroon. At alam naman din natin na kapag ka nagkaroon ng infrastructure project na ganyan, yung mga hard port, yung mga allocable sa isang bayan o sa isang distrito, nagpaparte-parte na dyan yung mga politicians natin. Naghahati-hati na sila dyan. So, ibig sabihin, marami pa rin itong budget na ito kasi naririyan pa rin yung mga hard fork na yan. Kumbaga, the allocations were based not because of a formula, for example. It was not based on scientific or feasibility studies, but rather it was based on political reasons. So, kumbaga, dahil dyan, Jay, ang nangyayari, imbis sana na yung budget nakakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Kasi syempre, alam mo, Jay, pag naitayo yung mga project sa mga distrito na yan, assuming talagang kinakailangan nila, yung mga infrastructure project na yan, assuming kinakailangan, yan ay makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Iba paano kung naging ghost project? Ibig sabihin, wala na yung project na yun, hindi nag-exist. Yung pera ng gobyerno na sana makakatulong para makapagpalago ng local economies doon, hindi mangyayari. Ang nag-grow dyan, hindi yung local economy, kung hindi ang mga bulsa ng ating mga politician na pinagparti-partihan na nila yung pondo na naka-allocate dyan, kaya nga yun ay allocable. So, kung baga ganito yan, Jade, in principle, pag nakita mo dun sa budget, parang, you know what? Okay naman pala may basis yung pag-allocate. Ang dapat bantayan natin dyan, Jade, kasi tapos na yung budget, yung pag-set ng budget, bantayan natin dyan yung budget roll-out and execution. Dyan dapat magbantay ang ating mga kababayan. So, halimbawa, kung merong nakalaan na pondo para sa pagpapatayo ng flood control sa aking bayan, bantayan po natin kung talaga bang naitayo yung project na yan. Kasi ang mangyayari, kapag hindi naitayo, malamang baka ghost project yan. At yun ang hindi maganda. Opo. Dok, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, nabanggit po ninyo kanina yung tungkol sa unprogrammed funds. Di ba, binito ng Pangulo, nasa higit 90 billion pesos po yun. Maaari ho bang magamit yung pondong binito ng Pangulo pambayad sa utang ng Pilipinas? Kaya hindi pwedeng gamitin yung Jade kasi nga wala ngang nakalaan dun unprogrammed appropriation yun. Ang UA, tandaan natin yung binito ni Pangulong Marcos na UA, yan ay walang naka-allocate na pondo para dyan. Kumbaga, magkakaroon lang yung Jade ng pondo if magkaroon ng savings, if magkaroon ng mga bagong buwis, or suddenly magkaroon ng bagong pangungutang halimbawa. So kumbaga, hindi pa malinaw kung merong pondo para doon. What more pa? Para pambayad ng utang.
ang dapat kasi talaga, Jade, ito, malinaw po ang ating saligang batas. Sinasabi ng ating saligang batas, ito, ipo-quote ko yung relevant na provision, Jade, ha? Sabi dito sa Article 7, Section 22, the President shall submit to Congress within 30 days from the opening of every regular session as the basis of the General Appropriations Bill, a budget of expenditures and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures. Kumbaga, Jay, dapat itong mga UAs na ito, meron itong source of financing, may pinanggagalingan ng pondo, hindi pa nga natin alam kung saan manggagaling ito. Kaya ako, alam mo, Jay, I'm of the view na itong mga UAs na ito, this should be declared as unconstitutional. Labag po ito sa saligang batas. Kasi wala nang paggagalingan ito ng pondo, Jade. No? And I actually share the view of Justice Ramon Paul Hernando. Who, by the way, si Justice Hernando, siguro baka hindi na niya ito naaalala, nung ako'y nag-aral ng law sa San Beda, siya po'y naging professor ko ng statutory construction. Ano pa lang siya noon, Jade? Siya fiscal pa lang noon, si Justice Hernando. Fiscal pa lang siya nung time na yon. And I share his view on the idea na itong mga unprogrammed appropriation ay unconstitutional kasi wala nga itong source of funding. Sinasabi ng saligang batas, kailangan yung mga items din sa budget, yung basihan yan, kailangan may source of funding. Kung source of funding, paano kung walang source? Unconstitutional yan. Exactly. Diba? So, hindi siya maaaring magamit pang bayad ng utang kasi wala namang source of funding. Ang kinakailangan natin gawin para makahanap tayo ng source of funding or financing para pambayad ng utang is bawasan or i-eliminate ang graft and corruption, Jay. Just imagine, kung ma-eliminate mo ang graft and corruption, sobra-sobra pa yan para mabayaran yung ating mga utang, Jay. Oo, naitatanong ko lamang po yan, Doc, dahil nga yan po naging naratibo ngayon, no, o paliwanag ng Senate Finance Committee Chairman dahil ito yung mga binito na mga programa o mga unprogrammed funds ng Pangulo ay maaring magamit para bayaran yung obligasyon ng gobyerno nitong sa international car manufacturers, yung Toyota at yung Mitsubishi. Baka dun sa mga support for foreign assisted, no? Dun sa mga foreign assisted project, baka po pwede. Kaya lang, and again, dapat hanapan pa muna nila yan ng pondo, kaya nga unprogrammed yan. So, ibig sabihin yan, that is, wala siyang, hindi malinaw kung ano yung source of funding. Kaya nga nakakalungkot, Jade, no? Hindi lang dun sa mga nabanggit mo, pati even yung AFP modernization. So, AFP modernization, but matagal na yan na dapat nadagdagan pa yung mga pondo. Bagamat maalala natin, Jade, no, panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang naging mataas, no, yung pondo sa modernization ng ating mga kawal. Pero ang nangyari ngayon dito kay Marcos Jr., pati ito napunta na sa unprogrammed appropriation. So, sa palagay ko, Jade, bagamat, in principle, baka idea niyan, pwede gamitin pambayad ng utang, but the fact remains na wala siyang definite na source ng funding. Kasi nga, hindi mo pa tiyak kung marirealize yun, Jade. Halimbawa, yung savings ng mga iba't ibang ahensya. Kagaya halimbawa sa mga, yung mga nire-remit ng mga GOCCs. Walang garansya doon kung magkano yung mareremit ng mga GOCCs. Walang garansya kung gaano kalaki yung savings. At hindi rin tiyak, no, kung makakapagpasa ng mga bagong buwis through legislation. So, kumbaga yung sources of financing nitong mga unprogrammed appropriation ay hindi malinaw. So, kaya the fact remains na because of the sources of funding hindi malinaw, magiging unconstitutional yan. Kaya may mga grupo, di ba, na pupunta yata sa Supreme Court para mag-file ng kaso dyan. I have a feeling na yung mga UAs na yan ma-declare na unconstitutional. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.